Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Gusto kong gawa ng part 3 to, no? Kasi maraming nagagalit do sa content ko kay Sir Nick Banayo. Mga kababayan ko, unang-una, hindi ko sinasabing fake si Nick Banayo. 'Di ba? I mean, kayo naman siguro tanggap nyo na may naniniwala at may hindi naniniwala. Kabilang ako doon sa hindi naniniwala. However, yung video kasi ni Sir Nick Banayo ay nasa public. So dahil nasa public yan, pwede mong mapanood at pwede kong mapanood. At base sa saligang batas, meron tayong kalayaan sa pamamahayag. Hindi ko kinukontrol kung naniniwala kayo dyan. 'Di ba? Wala akong pake kung sumampalataya kayo dyan or naniniwala kayo dyan. Pero sasabihin ko yung gusto kong sabihin. Actually, hindi naman offensive yung sinasabi ko dito. Ako po ay nagtatanong, isa ako sa nagsusuri, 'di ba? If ever man na merong evidence na totoo ito, 'di ba? Wala namang problema sa akin kung totoo. Ang sa akin lang, may mga katanungan lang ako. At yung mga observations ko, lalo na doon sa mga pagtitest, no, yung pagbabaril, 'di ba? Actually, magbe-benefit both yung mga hindi naniniwala at naniniwala mismo doon sa proposal ko eh. 'Di ba? Magbe-benefit kayo mga naniniwala at kami mga hindi naniniwala. Lalo na si Sir Nick Banayo, magbe-benefit. Kasi ang punto ng mga unang vlog ko, may kakulangan doon sa control ng test. Do sa pag-demonstrate ng anting-anting, may kakulangan eh. Kasi ang ini-eliminate natin ay yung pagdududa ng tao. 'Di ba? Base do sa test na napanood ko, at you can't deny the fact naman na may butas talaga. Yung halimbawa, ganito kasi nangyayari sa test eh, babarilin niya yung target ng walang orasyon, puputok. Tapos pag inorasyonan niya na, hindi na puputok. Tama? Kasi ang unang-unang pagdududa na mangyayari doon, sasabihin na naman iba, pumunta ka doon para hindi ka magduda. Hindi ba pwedeng mag-observe lang naman tayo? wait lang. Yung nag-address, i-address ko lang yung suggestion na iba na pumunta ako doon. Unang-una, anong pakialam ni Sir Nick Banayo sa akin? Sino lang ba ako? Pagka halimbawa magi-invite kay Sir Nick Banayo, manggagaling yon. 'Di ba? Iimbitahan niya ako na tara tingnan natin kung at ikaw ang mamahala do sa test na gagawin. 'Di ba? At iba-vlog natin. Tama? Ganun dapat kay Nick Banayo manggagaling yon. Kasi ako nagsusuri lang naman ako eh. Hindi ako nagsasabi, hindi ko nga diniklarang peke yan eh. Pero hindi ako naniniwala for now. 'Di ba? Kung tatanungin niyo ako, kaya nga doon sa mga unang vlog ko, kung tatanungin niyo ako kung totoo o hindi ko alam. Wala naman akong proof na hindi totoo 'yan. 'Di ba? Wala din naman akong proof na totoo 'yan. Kaya ang sagot ko, hindi ko alam. Pero kung deep inside of me, yung tatanungin niyo ako na ako lang, pero wala akong maipapakitang ebidensya, 'di ba? May sarili akong opinion na ito ay hindi totoo. Tatapatin ko kayo. Pero yung opinion ko na yun, choice ko yun eh. Hindi ko naman kayo pinakikialaman kung maniwala kayo diyan, di maniwala kayo diyan, 'di ba? Now, doon tayo sa test. 'Di ba? Valid naman lahat ng sinabi ko. Pag ite-test yung anting-anting, dapat hindi sa kanya yung barel, hindi sa kanya dapat yung bala. Kasi kapag sa kanya manggagaling yung ipapang test doon, self-serving kasi yun eh. Hindi natin alam. Yung may nagsasabi doon, hindi nga, doon na nga binili yung bala doon sa doon sa shooting range. Yes, correct. Pero navivideohan ba yon? Siyempre, alam din nung shooting range na sa kanila binili yung bala. Pero the moment na kinuha ni Sir Nick Banayo yung bala, 'di ba? Nakikita ba nila na monitor na nila yung bala na kinuha, yun din ilalagay sa magazine? 'Di ba?
Sabi ng iba, walang tama o pinakita na walang tama yung bala. Kasi pwede kasi mangyari, yung bala, i-pliers mo yan, hugutin mo yung islag niyan, tanggalan mo ng pulbura. Tapos ibalik mo uli. Wala nga naman tama yon, 'di ba? Tapos bilang niya kung kailan yung kung ilan yung ipuputok at pipigilan niya pagka tapos na yung bilang niya. Now, ganito para sa inyo din naman to eh. 'Di ba? Hindi naman para ito sa mga hindi naniniwala. Bakit mini-misinterpret nyo ko na binabash ko si San? May nagsabi pa nga na na wag ka sana makarma. Paano ako makakarma? Naghahanap lang ako ng katotohanan. 'Di ba? Ang sa akin lang, ayusin natin yung test. Kung confident naman na makakapasa si Sir Nick Banayo sa pag-aayos ng test, di pare-pares tayong panalo. Panalo kayo, napatunayan yung totoo si Sir Nick Banayo. Ako, nasatisfied din ako na, talagang totoo. 'Di ba? Or talagang mabisa. Yun ang talagang totoong test. 'Di ba? May naiisip pa ako na pwedeng gawin dun sa test na mamomonitor talaga kung ano. Kasi wala namang problema dun eh. May problema ba mga fans ni Nick Banayo pagka pinag-uusapan natin yung test? Bakit ba nagagalit kayo pagka nire-refine natin yung test? Ano ba yung problema? Dapat nga matuwa pa kayo eh. Kasi yun yung isa sa mga way para talagang mapatunayan na legit si Sir Nick Banayo. Isipin nyo as yun. Huwag yung isipin na hinahanapan ng butas si Sir Nick Banayo. 'Di ba? Kasi yun agad na nasa isip mo eh. 'Di ba? Ako ay nagtatanong po lamang, walang paninira dito sa ginagawa ko. 'Di ba? Ano yung proposal ko? Basically ito lang muna. Pero marami pa ako naiisip na pwedeng gawin eh. Pero hindi ko muna sasabihin, baka mapaghandaan. 'Di ba? Pero basically ganito ang gusto kong mangyari. Pagka nasa shooting range na, yung baril na gagamitin ay hindi kay Sir Nick Banayo dapat. Wala namang masama doon sa proposal na yun, di ba? Hindi namang paninira yon. Pangalawa, yung bala na gagamitin, hindi rin alam ni Nick Banayo kung saan galing. Tapos, pag nandun na yung baril, ija-jumble ngayon yung bala. Di ba? Tetestingin ngayon nang wala yung anting-anting, then may anting-anting tetestingin. Ganun lang naman kasimple. Ngayon, kung totoo yung orasyon niya, tsaka gagana yon, 'di ba? Kasi if ever naman na hindi gumana yon, may problema. Malinaw ba tayo, mga follower ni Sir Nick Banayo? May mali ba doon sa sinasabi ko? 'Di ba? Para sa inyo din yon. Para ma-solidify yung faith nyo kay Sir Nick Banayo, at the same time, si Sir Nick Banayo ay ma-confirm na totoo talaga. 'Di ba? Kasi most of the time, yung mga nakikita natin na evidence sa screen minsan sabi-sabi lang eh. O dito ko nabili to o dito mo nabili. Pero yung actual control, 'di ba, na ita-track down kung saan ang galing yung bala, saan ang galing yung baril, 'di ba? Yun ang magiging natin. 'Di ba? Tsaka minsan, alam nyo, may nakita ako red flag dati. Ayaw ni Sir Nick Banayo na sinusubukan siya eh. 'Di ba? Hanapin natin yung video na yun, na wag nyo kami susubukan. I mean, ito mga kababayan ha. Kasi dito sa senaryo na to, merong gustong sumubok kay Sir Nick Banayo. 'Di ba? May gustong sumubok kay Sir Nick Banayo. Na parang pinunta sila doon, parang siguro tinesting kung makakapaggamot sila o hindi. At ito nasabi ni Sir Nick Banayo, sa video na TMKB muling sinubukan, ito ay 5 years ago. 5 years ago to na i-publish, Iba pa itsura ni Sir Nick Banayo. Ngayon, pakinggan natin. Sa mga taong nangangailangan, syempre, ulitin natin ang dito ay makatulong sa mga may sakit. Unang-unang sinabi niya, ang purpose niya daw ay makatulong. Men, if ang purpose mo ay makatulong, dapat hindi ka nagpapabayad.
Tama? Kabilin-bilinan yan men ng Diyos eh. Binigay sa inyong walang bayad, ipamahagi nyo ng walang bayad. Ito na naman tayo, bakit mo gagamitin yung Bible? Ito, inuulit ko lang naman ito lahat eh. Para magkaunawaan tayo. Kaya ako ginagamit ang Bible kasi kiniklaim niya kasi na yung power niya ay galing sa Diyos. At pag nagagamot siya, may mga cross siya dun eh. So meaning, under siya ng Catholic. Tama? Kasi Katoliko lang naman yung may cross tsaka may Jesus Christ na eh. At ang Catholic ay under ng doctrine ng Bible. Tama? Maaring may mga tumututol pero sa tuwing magsisimba ka, nagbabasa sila ng Bible eh. 'Di ba? Kaya uulitin ko na naman uli itong binasa sa Bible. Ang sabi niya, nakakatulong daw sila sa may sakit. 'Di ba? Ayan sabi nga sa Mateo 10:8, ito inuulit ko ha. Magpagaling kayo ng may sakit, mga pagpabangon kayo ng mga patay, magpalinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo. Minsan ganyan ginagawa ni Sir Nick Banayo. Tinanggap niyong walang bayad ay ibigay niyo ng walang bayad. Ito yung totoong pagtulong. Dahil binigay sa iyo ng Diyos yan, ibigay niyo yan ng walang bayad. 'Di ba? Tinanggap niyong walang bayad galing sa Diyos, ibigay niyo ng walang bayad. Malinaw naman yan, men. 'Di ba? Yang wala tayong argument diyan. Kaya yung sinasabi niya na pagtulong, 'di ba? Paano ka makakapagpagamot dito kung hindi mo siya babayaran ng 5,000? Ay nung time na alam ko 5,000 ha. I don't know kung magkano na ngayon. Tapos sinasabi donasyon. 'Di ba? Hindi naman donasyon yun men eh. May presyo kasi yun eh. Ang donasyon alam ko walang presyo eh. Tama? Okay, pagpatuloy pa natin tong sasabihin ni Sir Nick Banayo Sa mga taong nangangailangan, syempre. So, sana lang wag nyong subukan kami o kung may binabalak man kayong sirain kami, sana wag naman kasi wala namang pong masama sa ginagawa namin. Yung sinasabi niya na wag subukin, part yun ng due diligence natin eh. Bakit hindi pwede kang subukin? Tanungin natin kay God, God, yung mga naglilingkod sa iyo, yung mga binigyan mo ng power, ano ba ang dapat nating gawin? Unang Juan 4, ito yung sinasabi, malinaw naman dito eh. Mga minamahal, wag nyong paniwalaan ang bawat espiritu. Sa halip, subukin muna nyo ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos sapagkat maraming bulaang propeta ang nandito sa sanlibutan. Kabilin-bilin na naman yan sa unang Juan 4 eh. 'Di ba? Subukin eh, mismong Diyos ang nag-uutos eh. Na subukin itong mga to. Bakit hindi ka pwedeng subukin? 'Di ba? Ito, ko lang naman ito. Ngayon, kung hindi kayo maniniwala sa sulat ng Bible, wag rin kayo maniwala sa Diyos. Kasi yung Diyos na tinutukoy na nagbigay kay Sir Nick Banayo ng power na yon, yung istorya nun, yung pagkakaalam natin doon sa Diyos na yon, galing din naman sa Bible yun eh. Nagtataka lang ako kung halimbawa, yung istorya ni Jesus Christ, ni Jesus, istorya ng Diyos Ama, alam na alam nyo yung istorya na galing sa Bible yon. Pero pag kukuha na ng information galing sa Bible, laban doon sa ginagawa nyo, hindi nyo natatanggapin. Hindi ko nauunawaan yun. 'Di ba? Kaya nga, from the very beginning nung niraraakan ko si Sir Nick Banayo, hindi ko naman hindi ko naman sinasabi peke o totoo to eh. 'Di ba? Yung mga himala na ginagawa niya. 'Di ba men? Hindi ko naman masasabi kung peke o totoo 'yan eh. Masasabi ko ba na na totoo 'yan? Hindi. Wala naman ako evidence na hindi totoo 'yan eh. May evidence ba ako na totoo 'yan? Wala rin, hindi ko alam. Pero I understand, may ginagawa siyang mga kababalaghan na hindi natin maipaliwanag. Tama? Pero yung kababalaghan na pinapakita niya, nakikita natin taliwas na nakasulat sa Bible eh. Sinabi, subukin daw yung mga espiritu na galing sa Diyos. Ayaw niyang pasubok. Ibinigay sa inyong walang bayad, nagpapabayad siya. 'Di ba?
Ngayon, ito, sa Mateo 24:24, nakasulat naman yan kahit hindi sa Diyos, yung mga nagpapanggap na galing sa Diyos, nakasulat naman yan na gagawa talaga ng himala yung mga yan Mateo 24:24, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Ang huwad kasi fake 'di ba? Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at kababalaghan upang iligaw, kung maaari, maging ang mga hinirang ng Diyos. Kahit sa Diyos ka na, maliligaw ka Dito sa mga, dun sa mga, huwad na Kristo at huwad na propeta. 'Di ba? Magpapakita sila ng mga himala, Hindi naman sinabi diyan na fake na himala o fake na kababalaghan Basta sinabi lang diyan, magpapakita ng kamanghamanghang himala at mga kababalaghan para iligaw kayo. 'Di ba? Uulitin ko na naman uli yung sinabi ko nung nakaraang vlog, May magsasabi diyan, ano ngayon kung hindi galing sa Diyos? 'Di ba? Ang importante, gumagaling kami. Ang importante, hindi kami tinatalaban ng bala. 'Di ba? Kung hindi galing sa Diyos yan, kanino pa manggagaling yan? Sa kalaban ng Diyos. At kapag sa demonyo galing yan, may kapalit yan. 'Di ba? Nasusulat din naman yan na may kapalit pagka kumuha ka ng benefit from Diablo. 'Di ba? Gawain na kasi ng Diablo ang magpanggap, Tama ha? Basahin natin itong talata. I'm so sorry Ayoko kasi manggaling sa akin itong mga sinasabi ko. 'Di ba? Ito mga kababayan, sa ikalawang Korinto 11:14. Tama ba ako? 11:14. Ayan at hindi naman yan nakapagtataka dahil maging si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. Trabaho na ng mga devil ang magpanggap na sila ay galing sa Diyos. I'm not saying na devil si Sir Nick Banayo Pero nilalatag ko na sa inyo na naaayon ba yung ginagawa niya sa Bible o hindi. 'Di ba? Nasa sa inyo na yan. Inilalatag ko na sa inyo. Kayo na po ang bahala magpasya dyan. 'Di ba? Kaya nga pagkagaling sa kalaban ng Diyos ang power na pinapanggaling sa inyo, yes, gumagaling. Nasusulat naman, may himala naman talagang nangyayari Yung mga nagpapanggap na sinugo ng Diyos, 'di ba? Nasa Bible naman 'yun Ngayon, ang problem doon, may kapalit 'yon. Isa sa proof noon, 'di ba? Hindi ko na hahanapin yung talata, pero alam niyo yung nag-ayuno si Jesus Christ sa bundok. Ang dami-daming ino-offer ni Satanas, basta gawin lang ni Jesus Christ yung gusto niya. 'Di ba? Ibibigay ko sa iyo lahat ito basta sambahin mo ko. 'Di ba? Lagi may kapalit ang devil pagka yan ay binigyan ka ng ng benefit or binigyan ka ng kagustuhan mo. Laging may kukunin sa yung kapalit yan pag galing yan sa kalaban ng Diyos. Yun naman ang maliwanag, mga men So na-establish ko ito Kaya para sa akin, huwag kayong magagalit sa akin. May mga katanungan kasi ako, mga kababayan ko. Tapos sinasabi nyo, pumunta ka doon. Ito yung madalas bakit pumunta ka doon? Para malaman mo. Or bakit nakapunta ka na ba doon? Para nasabi mong hindi totoo. Ang tanong ko din naman sa inyo, kayo bang nagsasabi sa akin na pumunta ako doon, ay kayo ba ay nandoon na rin ba para masabi niyong totoo yung nakita nyo? Kung hindi pa kayo nakapunta sa harap mismo ni Nick Banayo, wala kayong karapatan magsabi sa akin na ikaw pumunta ka doon. Di ba? Ikaw nga, naniwala ka ng hindi pumupunta doon hindi ako pwedeng hindi maniwala ng hindi pumupunta doon. Di ba, men? Now, may sa kabila sa kabila ng pagsuporta kay Nick Banayo, meron naman mga sa inyo na magaganda naman ang argument na nilalatag sa akin. 'Di ba? Basahin natin yung mga argument na nilalatag sa akin ng supporter ni Nick. I assume supporter ni Sir Nick Banayo ito. Itong mga nag-aano sa akin. Tapos sabi nito, dapat
dun ka sa bagong video nag-react kung saan ang bumarel ang taga-foreign mismo, yun yung shooting range, ano, at pinakita mismo ang bala at magazine sa video. It doesn't prove anything pa rin. Nung inalis yung, ano, kahit pa mismong taga-foreign yun, yung bumarel, yung preparation ng magazine, hindi pa rin eh. Hindi pa rin siya pinakita eh. Yung preparation ng magazine. At yung pinakita yung bala, di ba? Pag tinanggal mo kasi yung pulbura nun, kahit paluin mo pa yun, kahit fresh pa, nakikita mong walang palo yung bala. Pagka pinalo yun, hindi talaga puputok yun. Di ba? Kaya nga sinasabi ko, hindi ko naman sinasabing ganun ang ginawa ni Sir Nick Banayo. Inuulit ko ha, wala naman ako sinasabing dinaya niya yan. Pero may questionable kasi doon sa test. Di ba? At kayo din naman na magbe-benefit nun, ano? Sabi niya gano'n, ikaw kaya isuot mo. Ba't ako susuot niyan? Ako ba yung gumawa niyan? Taga ka ba? Alam mo ito, sinabi po, may sinabi ba akong peke? Ikaw naman. Mayroong may nagustuhan ako ditong Anong pinanindigan ko scripted? Tinan mo yung mga binabato sa akin na itong mga to. Wala akong sinasabing peke, wala akong sinasabing scripted. Wala akong gusto mo makulab kay Sir Nick Banayo manggagaling yan. Hindi sa akin. Sabi ko pinanindigan do scripted. Sino nagsabing scripted? Ikaw naman. Bakla ka kasi. Wala kang alam sa ganyan. Tsupa lang alam mo. Mga supporter ni Nick Banayo eh. Di ba? Ito yung gusto kong argumento ni Kulang sa Pansin. Ay, babae ba to si Kulang sa Pansin o lalaki? Gusto ko tong argument niya. Ang sabi kasi ni NJ39731, kung totoo yan, kung ako kay Commander Bantugan, kakausapin ko ang gobyerno, especially ang sandatahang lakas ng Pilipinas, ituro ko ang orasyon kapalit ng gusto niyang halaga. Magagamit pa sa China. Ganyan din ako mag-isip eh, di ba? Kasi kung halimbawa may nag-e-exist talagang kapangyarihan na ganyan, why not gamitin yan sa greater good? Di ba? Hindi bakit hindi nga naman gamitin sa kapulisan o sa kasundaluhan? Kasi maraming pwedeng iligtas na buhay yan eh. Tama? Di ba? Pagka ganyan. Ang sabi ni ito nagustuhan ko tong sagot niya. Kahit na ito ay pro Nick Banayo. Sabi niya gano'n, hindi gano'n Lodi. Ang karunungan na mataas gaya ng ganyang testamento ni Commander Bantugan, hindi basta-basta ipinagkakatiwala o ipinamimigay lang sa kung sino-sino lang. Kasi hindi dapat mapunta sa maling kamay ang ganyang klase ng karunungan. Nakasisiguro ka ba na kung maipamigay yan sa mga kasundaluhan natin, gagamitin yan sa tama? Correct! Di ba? Pero may mga pulis kasi na ini-issuehan ng barel, ginagamit din nila sa katarantaduhan eh. Pero iba kasi yung power eh. 'Di ba? Pag halimbawa hindi ka natatalaba hindi ka tinatalaba ng barel, pwede kang mang-hold up na lang bigla eh or para hindi ka mabarel, 'di ba? Tama to. Hindi lang naman yung gamit ang ibibigay diyan kung sakali kasama na diyan yung panalangit na siyang dinadasal sa gamit para magkabisa. Korekto. Tama ito. Sobrang approve ako dito. Kaya lang, ito yung nagiging problem dito sa statement ni ate. 'Di ba? Naiintindihan ko yung sinabi niya na hindi basta-basta pinagkakatiwala o pinamimigay lang sa kung sino-sino lang. Hindi kasi dapat mapunta sa maling kamay ang ganyang klase ng karunungan. Pero ito ang tanong ko, bakit binroadcast pa ni Sir Nick Banayo sa publiko yan? Kung delikado pala yan, bakit kailangan ipangalandakan mo sa publiko na may ganyan ka? Same as bato ni Darna, alam na nakakapagbigay ng superpower. Si Darna nga, nililihim niya yung bato niya eh. Nakukuha niyo ibig ko sabihin?
bakit kailangang i-broadcast ni Sir Nick Banayo 'yon? Ano yung purpose? Pakisagot mo mga supporter ni Sir Nick Banayo. Kasi na-sold out na ako dito eh. Delikado yan eh. Hindi basta-basta pinagkakatiwala o pinamimigay sa kung sino-sino lang. Pero pinapakita mo sa publiko eh. At pag pinakita mo kasi sa publiko yan, marami magkakaroon ng interest dyan. Yung nanalo nga sa loto hanggat maaari, hindi dapat pinapakita ang mukha nun eh. Dahil alam niya yung risk pag nalaman kung sino siya. Di ba, men? Ano ang masasabi niyo doon? Hindi ko naman sinasabi na mali ito, pero paliwanagan niyo, ano ba yung purpose? Bakit kailangan niya ipakita nga naman sa publiko? Para i-demonstrate niya? Nakakatulong ba yun, men? Yung pag-demonstrate niya kung hindi niya naman pwedeng ibigay kung yung para iyabang mo lang? Tinatanong ko lang po, ha? Hindi ko sinasabing niyayabang niya. Baka mamaya may purpose naman yun na hindi ko lang talaga naiintindihan. Pakipaliwanagan po ako. Kung ayaw niyang ipasa kung kanina bakit niya binobroadcast yan. Kasi syempre pwede mapanood yan ng mga politiko na magnanakaw para hindi sila magapi ng kanilang katunggali sa susunod na eleksyon. Pwede nilang kunin yan. Pwede nilang bayaran si Sir Nick Banayo na magkano, Ito naman, which is, magja-jump tayo doon sa isang comment dito na nakapukaw ng attention sa akin. 'Di ba? Kaya pinin ko to eh. Ang sabi dito, nung sinubukan yung gamit ni Nick Banayo, boss, madami nag-message sa kanya na nanghihingi ng testamento niya. Kaso sa next video niya, yung pagpapaliwanag niya parang hindi niya daw maibibigay ng libre. Hindi niya maibibigay ng free. So, pag hindi mo maibibigay ng free, pwede mo ibigay, kaya lang hindi free. Ngayon, react nga natin yung yung video na yon. Tingnan nga natin mga men, yung latest video ni Sir Nick Banayo. At pakinggan natin yung paano gumawa ng testamento. Ito na nga nagko-contradict ito do sa fan mo eh. 'Di ba? Hindi pala pwedeng ibigay kung kanina, pero ngayon tuturuan mo naman kung paano gumawa ng testamentong pamigil. Pero let's see ano ba sasabihin niya dito. Contradicting kayo men eh. Ibig sabihin, yung sinasabi ng fan mo ay nilulusot ka lang. 'Di ba? Yun ang nagiging interpretasyon ko kasi hindi umaayon yung sinasabi ng fan mo dun sa gagawin mo. Pero pakinggan natin to pakinggan natin itong sasabihin ni Sir Nick Banayo dito. Ito na ang subukan ng mga kagamitan na sino kumanta nito? Galing tunay ba o kaakibat? Sila sabing magaling daw sa lahat, pero kapag sinubukan naman ito ay wasak. Bihira lang ang nakakapasa sa pagsusulit ko, basta madiniwala lang sa nakaulit. Si Commander Batugan nagsusubok sa iyong tangan, wag na wag mo susubukan kasi subok na yan. Galing Katulad dito na ang video na ito ay para lamang sa mga taong may paniniwala sa bisa ng agimat at anting-anting. Lahat ng inyong mapapanood sa video na ito ay tunay at pawang katotohanan lamang. 'Di ba? Ang argument ko naman dito, kung katotohanan yan, dapat open din naman kayo sa mga criticism. Kasi kapag hindi kayo tumatanggap sa criticism, mang-aaway na kayo. 'Di ba? Kung ano-ano na yung sasabihin nyo. Magpatuloy na natin 'to. So, magandang araw mga kabanalig, umagang-umaga ngayon, kagigising ko lang at
napakarami kong nabasang chat sa akin tungkol dun sa testamento ng pamigil na gusto nilang hingiin yun, no? Oh, hinihingi. So, hindi po ganun kadali na ibigay ko na lang basta-basta yun. Dahil, yun po ay ginugulang ko ng panahon, pinaghirapan ko para mabuo. At, siguro, ang kaya ko lang ibahagi sa inyo ay magbigay ng guide kung paano rin kayo makakabuo ng sarili nyong testamento ng pamigil. So, unang-una dyan mga kapanalig. Unang-una, no? So, hindi kasi ito basta-basta nakukuha lang ng ganun-ganun na lang, no? Gugugol ka ng panahon, ng oras talaga, ng gastos. Gastos ka rin dyan, unang-una. Yun na. So, tapos, yun yung sinasabi ko na hindi basta-basta pwedeng ibigay kasi matagal kong Pero pwede ibigay, hindi lang basta-basta. 'Di ba? Pwedeng ibigay, hindi lang basta-basta. hinanap tong mga ganito, matagal kong inipon, gumugol ako ng panahon, gastos, kung saan-saan papunta, para makuha lahat, no? So, Pansin mo ilang beses niyang nire-repeat yung gastos, ano? Kasi subliminal message yan, mga kababayan, eh. 'Di ba? Pag paulit-ulit mong sinasabi yung gastos, gumastos ako. What does it say to you? Yung mga, lalo na ikaw, halimbawa nanonood ka sa akin, desperado ka talaga makuha yon. Kung ano man yung meron si Sir Nick Banayo na yun para hindi ka matalaban ng bala. Tapos naririnig mo, marami akong ginastos. What does it say to you? Hindi ko na sasabihin na, kayo na lang pong balang sumagot dyan. kaya kong ibigay na guide sa inyo ay ganito. Unang-unang hanapin po ninyo mga kapanalig ay yung mga aklat. Yung mga aklat na sinauna, yung talagang legit, no? Hindi yung basta-basta yung mga aklat na binebenta ng kung sino-sino dyan na ginawa lang para lang ibenta, no? Ginawa lang. Marami dyan mali na. No? So, paano ba? Kahit ba meron tayong mga aklat, eh paano naman namin magagawa yung sinasabi mong testamento ng pamigil? So, dyan na po pumapasok yung testingan, mga kapanalig. No? Dyan pumapasok yung testingan. Kaya importante Wait lang magte-take note ako. Manood tayo, then magte-take note ako ng pwede kong sabihin. po yan testingan. Hindi po yan para lang magyabang. No? So, sa sarili nyo, kahit di nyo nga videoan, okay lang para matested nyo. No? So, ganyan ang ginagawa ko dati. Hindi, yung mga kinukuha kong salita, tinetesting ko pero hindi ko binibidyohan hanggang sa maipon ko ng maipon. No? So, ganito, no? Sa mga aklat, meron dyan naliligaw lagi. No? Yung mga legit, yung mga sinauna, wag yung mga bago. Meron dyan naliligaw lagi mga kapanalig na upang hindi pumutok ang baril. Tapos orasyon. No? So ngayon, lahat ng makita mong ganon, actually tatlo yan eh. No? Hindi tinatablan, iniiwasan at hindi pinuputukan. So magkakaroon ka ngayon ng tatlong notebook. No? Tatlong notebook. Lahat ng makikita mong hindi pinuputukan, sulat mo doon sa notebook mo na hindi pinuputukan. Sa iniiwasan, sa hindi tinatablan. So magkakaroon ka ng tatlong notebook dyan. So kolektahin mo lahat ng aklat na kaya mong kolektahin, tapos lahat ng makita mong ganon ay isulat mo. Isulat mo doon sa aklat na yon, sa notebook mo na yon. Kapag isinulat mo na yan, hindi mo pa sure kung may bisa yung mga isinulat mo dyan or yung mga kinuha mo, no? So, ang papasok na dyan muna ngayon, tetestingin mo na yan. Tetestingin mo na yan, mga kapanalig, no? Habang tinetesting mo yan, ganitong gagawin mo. Kuha ka ng bond paper or kahit ano, mag-cut ka ng mga bond paper na bago, yung wala pang sulat or hindi pa nagagamit, yun yung gagamitin mo. Bibili ka talaga ng bago na. Ikakat mo yan. No? Yung isang bond paper, pwede mong ikat ng 4 yan. Ngayon, yung nakuha mong isang orasyon, halimbawa, doon ka muna susubok sa hindi pinuputukan. Ngayon, isusulat mo yung unang salita doon, yung isang nakuha mong orasyon, isulat mo doon sa bond paper na kinat mo. Sulat mo.
Pagkasulat mo, testingin mo ngayon sa bala. Kung hindi talaga siya pinuputukan. Pag pinutukan yon, X mo. X mo yun. X. Subok Wait lang. Ang sabi niya kasi, pagka halimbawa, may orasyon siyang naisulat, then gumana. Tama? Hindi pumutok yung barel do sa orasyon na inano niya. Hindi ba pwedeng halimbawa, sablay lang yung bala na nagamit mo? Ibibilang mo na ba agad na effective yon kung yung orasyon na ginamit mo na yon ay totoo? Kasi may pagkakataon, may isa pang factor na na pwedeng mangyari. Malay mo talagang sablay lang talaga yung bala. Nangyayari yan, may mga factory defect na bala na tinatama mo, hindi siya pumuputok. 'Di ba? Ika-count mo pa rin ba yon as effective? Kung talaga namang kahit nga walang orasyon nangyayari yun yung hindi pumuputok na bala. Paano mo ma-differentiate yung epekto ng orasyon? May butas din maraming butas din ka ulit. Doon ka ulit kumuha. Lahat ng nandong orasyon, Hindi, subukan. wag kayo magagalit sa akin. 'Di ba? Yung mga diyan, yung mga nag-firing range diyan talaga. Yung mga gun owner diyan. Na-experience nyo may balang defective, 'di ba? Na kahit na inano mo, may tama na siya, hindi siya pumuputok. Alam nyo dapat 'yan. Yung mga may orasyon ba kayo no nangyari 'yon? 'Di ba? Paano kung halimbawa nagte-testing ka ganun ang nangyari, di ililista mo yung yung orasyon na effective. Mo. Kapag nakasumpong ka ng isa na hindi pinutukan, ibukod mo na yon. Doon tayo magkakaroon ng problema. 'Di ba? Paano mo na make sure na dahil sa orasyon yon, kaya hindi siya naputukan? Kaya mahirap ito, Tsaka napapansin nyo, yung mga sinasabi niya, hanapin daw ang orasyon na libro. Na yung legit daw. Hindi niya naman in-explain paano namin malalaman kung legit yung kung legit yung libro na nakita namin. Parang ang nangyayari dito, wild goose chase yung yung pinopropose ni Sir Nick Banayo. 'Di ba? Yung hindi pagputok nun, pwede mo namang pwede namang mangyari doon, sablay lang talaga yung bala Ibukod mo na yon. So, pero hindi doon natatapos, hindi porkit nakakuha ka ng isa na hindi pinuputukan, tapos na. Hindi. Kasi lahat ng bagay or lahat ng salita, pwedeng sakluban ng iba. So, ibig sabihin, yung orasyon mo ay pwede sakluban ng iba. What do you mean sakluban ng iba? Yung pwedeng matabunan ng iba. Halimbawa, let's say, may orasyon ako, na hindi ako tinatalaban ng bala. Pwedeng ang mangyari, yung babaril sa akin ay anuhan yung orasyon ko. Tabunan. Kumbaga, ipawalang bisa yung orasyon ko. Dahil may mas malakas siyang orasyon sa akin. So, hindi pala ito, hindi pala ito effective. Hindi pinutukan yung salita mo, hindi na kayang putukan ng lahat. Hindi. So, useless. Ano pa ang silbi nun? 'Di ba? Kaya nga nagsisik ka ng ito yung wait lang ha. Ito rin yung nakita kong butas dito sa balita na nakita ko. Si Sir Nick Banayo po ay nanggagamot na noon pa. Nakita ko 5 years or 5 years ago or 6 years ago. Nanggagamot ka na ba? Pero I'm so sure 5 years ago, tumatanggap ka na ng gumagamot ng ginagamot Pero may napanood akong balita dito na niluuban yung bahay. Panoorin natin to mga men Ng pagsalakay ng mga armadong magnanakaw sa bahay ng isang faith healer sa Cavite. Ang mga suspect tila pamilyar na raw sa bahay ng biktima. Maaksyon si Dindo Flora.
Maghahating gabi noong Biyernes, biglang tinutukan ng baril at dinisarmahan ng dalawang lalaki ang security guard sa bahay ng faith healer na si Nick Banayo sa Tanza, Cavite. Dalawa pang kasabwat nila ang dumating, saka ipinasok sa bahay ang gwardya at dalawang kasama. Sa loob, naghalughog ang Nandiyan yung anak niya, oh. Dito sa baba, oh. armadong grupo. Makikita pa ang isang batang lalaki sa sofa na noong una ay tila hindi pa napansin ang mga nangyayari. Pero kinalaunan ay halatang natakot na rin. Ilang minuto pa, umalis na ang mga sospek. Natangay nila ang 10,000 pisong kinita ni Banayo sa panggagamot. Nakuha rin ng 3 baril at 2 cellphone. Ayon kay Banayo, nasa kwarto siya sa second floor. Bakit wala kang ginawa, men, nung sinugod ka? Andun yung anak mo sa baba. Bakit hindi ka lumaba? Akala ko ba may anting-anting kami? Ikaw ang target niyan eh. Nang umatake ang mga armadong lalaki. Nakikita raw niya ang lahat ng kuha sa CCTV, pero minabuti niyang huwag nang lumabas, lalo na nang subukang pasukin ng grupo ang kwarto. Pagtingin ko sa CCTV, doon Bakit hindi ka nga tatalaban ng bala eh? Di ba, men? ko na sila nakita lahat na talagang tinututukan na sila ng baril dito, pati yung anak ko tinututukan ng baril, yung 7 years old tsaka 5 years old. Doon ako parang hindi ko na alam kung lalaban ba ako. Kasi pag lumaban man ako, baka mamaya yung mga anak ko naman ang Hindi eh, mas masisecure mo sila kung lalabas ka dahil ikaw yung target eh. Kesa yung anak mo eh. So, ito ha. Sige, pwede kasing maging ang dahilan ni Sir Nick Banayo. Kapag lalabas ako, baka mamaya yung anak ko yung madamay. Pero men, hinayaan mo yung anak mo dun eh. Pwede kasing ang mangyari kung talagang sasaktan yung anak mo, kinuha na yung anak mo, kinidnap na yon. Diba? Pwedeng halimbawa tutukan na yung anak mo, lumabas ka dito, kundi papasabugin namin ang ulo nitong bata. Pero hindi ka lumabas eh. Kaya dahil kung intention na anuhin yung anak mo, di ba? Ginawa na yan noon pa. Yung nagkukulong ka dyan, ang dali tutukan ng anak mo, lumabas ka dito, hindi ka lalabas? Medyo, ano yun, sa akin lang medyo, ano yun, mas magandang ang lumabas ka dyan kung hindi ka naman tatalaban, di ba? O pwede mangyari, wala pa siyang agimat nung time na yan. Di ba may alam siya sa mga pangkukulam, sa mga ano? Hindi ba pwedeng orasyonan niya yung bahay niya na hindi pasukin ng masamang loob? Di ba may orasyon na gano'n yung protection? i-hostage nila, tutukan, wala na rin ako magagawa. Yun na nga eh. Di ba pwede kasing mangyari, hinostage na ng ano, hindi ka lalabas? Hindi mo bubuksan ng pinto? Pero ibig sabihin, hindi naman talaga nila dinadama yung bata, ikaw yung target. Pero isang bodyguard daw niya ang pumalag kaya binaril sa tiyan ng mga sospek. Tingin na Banayo, mukhang Tsaka isa pa, kung may ano, ba't may bodyguard? Joke lang. Hindi, pwede naman kasi. Hindi, maintindihan nyo sana kung ito kung bakit ko tinatanong lahat. Kasi conflicting ito do sa power na pinapakita niya. Sobrang conflicting neto. So sabihin nyo naman, baka mas malakas ang orasyon nung nakalaban niya, men. Ano ba? Hindi, huwag na rin, kung magiging dahilan. Kaya napapansin ko dito, men, dito sa mga sinasabi ni Sir Nick Banayo, I'm so sorry ha, magiging prangka po ako. Dito sa sinasabi niya, parang naglalatag na rin siya ng dahilan pag sumablay eh. Panoorin ulit natin, ipagpatuloy natin. Yan na may mas mataas na kaalaman Di ba yan, ano? na yung hindi pinuputukan mong salita ay kaya niyang putukan yan. Kaya pag anong nangyari, halimbawa, may tinuruan si Sir Nick Banayo, or halimbawa, naibenta niya, ano? Naibenta niya yung kanyang karunungan or yung kung ano. Kasi hinihintay ko, men eh. Hinihintay ko sabihin niya dito na hindi ko po ito pinagbebenta. 'Di ba? Ang sinabi niya lang, hindi ko pwede basta-bastang ibigay.
Pero never niya sinabi na hindi ko pa ibibigay at hindi ko pa ibibenta. Yun ang hinihintay ko eh. Wala akong, I don't know, sa katapusan ba nito, sasabihin niya ba na hindi niya ibinibenta? Kasi mamaya pag binenta niya yan, pwede niyang sabihin, pag tinalaban yung binenta, may mas malakas na orasyon yun. Yung bumaril sa'yo. No? Yun yung sinasabi ko eh. Kaya, doon sa mga nagtatanong, bakit si Nick Banayo may gamit na palang gano'n, naghahanap pa? Hindi kasi po pwedeng doon matapos lang. No? Porkit may gamit akong hindi pinuputok. So, ibig sabihin, useless din yung useless din yung protection na inaano niya. Dahil anytime, pwede niya kasing ilusot yun na mas malakas ang orasyon nun. Hindi na ako maghahanap ng iba. Hindi po pwede. Kasi sabi ko nga, po pwedeng merong makatapat yan. Pwedeng merong makatapatan. At least, matapatan man yung isa mong hindi pinuputukan at naputukan, meron ka pang ibang gamit na po pwedeng pumigil dun sa kanya. Yun ang gagana. Wala, No? Yun ang gagana. Kung nasakluban man niya yung isa mong ginawa, meron ka pang isa na nakasikreto sa katawan mo na hindi niya kaya. So, hindi lahat ay kakayanin niya. So, meaning, halimbawa, ganito, marami kang baon, Ano ba, paano ba nagwo-work yan? Halimbawa, dinasalan ko yung hindi to pamimiloso po turuan nyo po ako, umintindi. Mag-intindihan po tayo, wag tayo magmurahan sa comment section. Ganito ba ang ibig sabihin ni Sir Nick Banayo? Halimbawa, ito agimat ko to, abracadabra. Ngayon, binaril ako, gumana. Ako mukhang ang orasyon nito May baon pa ako isa. Dadasalin ko uli. Alipombra. Diba? Ibang orasyon naman. Pumutok uli. Hindi ba pwedeng lahat ng baon ko, idasal ko na lahat yon para loaded na? Or kailangan isa-isa lang? Nagtatanong po ako Kasi kung halimbawa kung isa-isa yon, habang nakikipagbarilan ka, dasal ka ng dasal, kada putok nila. Uy, pumuputok, dasal uli ako. Pumuputok, dasal uli ako. Hanggang sa maubos na yung dasal mo, men. Kasi siyang masakluban doon, yung iba naman ay hindi. Yun pa rin ang magpuprotekta sa'yo para hindi ka kainin noon, nung bala niya. So ganun din yung gagawin nyo doon sa iniiwasan. Doon sa iniiwasan at tsaka doon isa pa, ito yung conflicting dito sa sinabi nito, So, kung ganun ang mangyayari, may baon ka pang ibang dasal, bakit ang sabi mo dito sa isa, wait lang puntaan natin. Hindi, lang ako, mabusisi lang po talaga akong magtanong. Dito sa pangalawang na to, kasi sabi niya, may baon ka pa dapat para maprotektahan. Pero ang sabi mo dito, yung halimbawa magte-testing yung testamento ng pamigil, yung mga bata mo yata to na tinuruan mo, di ba? Kagabi lang nila ginawa, dasalan nila ng ang problema, gusto na kagad nilang subukan. So, titingnan muna natin, pag pinutukan, ibig sabihin kulang pa, no? Pagka hindi pinutukan, ibig sabihin okay na. May sinabi ka natin, dito sino puputok una? Eto, May sinabi pero ka sabi ko sa kanila, sa aking mga apprentice yung testamento. Pero sabi ko sa kanila, dasalan nila ng 1 week. 1 week. Paano halimbawa pinuputukan ka na, yung unang dasal mo ay hindi pala gumana. Dadasalan ko uli ngayon, maghihintay pa uli ako ng 1 week. Binabaril ka namin Hindi, nagtatanong lang ako Gusto ko po matuto. Baka hindi ko na naiintindihan. Kasi sa amin, 1 week daw dapat yung dasal para gumana. Paano ko na-overcome yun? Di maghihintay ka na naman uli ng 1 week para doon sa isang dasal? Kaya nga, ang tanong ko ba dito, lahat ba dapat ng dasal, dasalin mo na?
Confusing. Actually, yung ano, yung pagturo niya dito, hindi naman detalyado yung pagturo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo ako nagbase lang ako dito sa direction niya na to. Itong sinasabi ni Sir Nick Banayo dito, for me, wild goose chase to Wild goose chase to. Hindi naman hindi naman niya masyadong inelaborate Parang ang ginawa niya, pinamuka niya lang sa atin kung gaano kahirap. Kung gaano kahirap i-obtain yung power na yon or yung testamento ng pamigil na yon. Dinescribe niya na para halimbawa, sobrang hirap pala. Pwede bang bayaran ko na lang yan? Parang dun kasi mauuwi ang lahat Lalo na kung kung mayaman ka na politiko. So, paano naman malalaman pag di tinatablan? Siyempre, susulat mo pa rin yun. Putukan mo. Pag tinablan yung papel, nabutas yung papel, hindi siya aprobado. No? So, ipon lang tayo. Ngayon, kapag nakaipon ka na ng maraming salita na hindi pinuputukan, yun ngayon ay pagsasama-samahin mo sa isang papel. Pagsasama-samahin mo yun, kapanalig. Pag pinagsama-sama mo na yun, yun ngayon ay kukonsagrahin mo yon na sila ay maging isa, na magkaroon sila ng bisa na Paano ko konsegrahin yun? Hindi mo naman ituturo kung paano. Nagbigay ka pa ng direction kung paano gawin. maging isa, maging akma sila doon, maging akma sila na maging isa silang kapangyarihan para Paano mo i-consolidate lahat yon? So, ibig sabihin, ito na yung sinasabi ko kanina. So, ibig sabihin, isang dasalan na lang ang gagawin mo. Ganun ba? Pero paano papasok yung halimbawa may mas malupit pang dasal yung kalaban mo? Kaya confusing Magba-back to zero ka ba pag ganun? protektahan ka, kapanalig. So, ganun po ang maghanap ng testamento. Huwag kayong mawawala ng pag-asa, hindi porket pinutukan na yung salita mo, tapos na. Hindi. Minsan kasi mga kapanalig, yung nakikita nating mga salita na hindi daw pinuputukan. I'm so sure yung mga fan nito, naiintindihan nila yan. Kahit hindi nila naiintindihan yung sinasabi ni Sir Nick Banayo. Di ba? As long as na maniwala sila. Malinaw ba sa inyo yung direction, men? Hindi malinaw Minsan hindi gumagana kasi unang-una may kulang. No? So, ito na yon. Nilalatag niya ngayon yung mga dahilan pag hindi gumana. Ninyo yung susi, yung code ng salitang yan. Bakit di gumana? Baka mamaya may maling isang letra or merong hindi tamang arrange. No, yun Ganun kahirap. Doon pumapasok yung hirap. Diba? Dito na naglalatag ng palusot ngayon si Sir Nick Banayo. I'm so sorry sa salita ko Pag hindi gumana, nakahanda na agad yan. Baka iba yung pagkakabigkas mo, iba yung pagkakabasa mo. Di ba? Kaya halimbawa, kay gumana man sa'yo o hindi, may handa na siya na na dahilan. Di ba? Para just in case pumalya. Halimbawa, pumalya, Naku, may nakalimutan kasi akong isang word na nasabi. Kaya nga sinasabi ko lagi mga kapanalig, hindi natatapos ang pag-aaral porkit marunong ka na, tapos na. Hindi doon natatapos ang pag-aaral. Haaral pa rin ang aral. Tuloy-tuloy lang yan mga kapanalig. So, ganun po gumawa ng testamento. At sa gayon, kapag nakaipon ka na ng marami at nagawa mo na, nakonsagra mo na, nabindisyonan mo na yan, ay gagana na yan na bilang iisa. Sinong may authority na magbindisyon doon? Ako rin? Ako rin na naghahanap nun? Paano magbindisyon? Hindi naman maliwanag tong direction na to, Parang dinescribe niya lang talaga kung gaano kahirap. Hindi siya tip. 'Di ba? Lalakas ang pwersa niyan, kasi marami na 'yan. So doon papasok yung pigil talaga. Kasi minsan merong
salita na kapag pinutukan mo, una ay hindi pumuputok, pero sa ikalawa or ikatlong kalabit mo, pumuputok na. No? So, ibig sabihin nun, hindi pa ganun kalakas yung bisa niya. Kailangan niya ng kasama. Ay, nako. Kailangan niya ng kasama. Kailangan niya rin ng susi. Tama na nga yan, men. Di ba? I mean, so to make the long story short, komplikado kasi. Palagi may sundot na agad siya na na dahilan eh. Pag halimbawa sa unang hindi pumutok ng una, ng pangalawa, baka hindi na naman ganun kalakas. Di ba? Kayo, it's up to you, Unang-una, nirerespeto ko po na naniniwala kayo dito. 'Di ba? Hindi naman nagbabawal ang batas natin eh. Pag naniwala kayo sa ganyan eh. 'Di ba? Nagiging bawal na lang 'yan kapag napatunayan na si Sir Nick Banayo ay nanloloko. Pero as long as na ganito na wala namang napapahamak, wala namang hindi naman bawal 'yan. Kaya okay lang maniwala naman kayo diyan. Ang sa akin lang naman, bigyan niyo din naman ako ng kalayaan na hindi ako maniwala. 'Di ba? Yun lang po tayo. Basta bahala kayo diyan kung sinusuportahan niyo si Sir Nick Banayo. Nasa sa inyo. Ako, inano ko na lang yung analysis ko tungkol dito. Kasi clearly, dun sa mga sinasabi niya, naglalatag na siya ng mga dahilan pag hindi gumana eh. Hindi naman ito ako for me hindi naman ito direksyon para matutunan mong gumawa ng testamentong pamigil eh. Ito ay paglalatag na lang ng dahilan pag hindi gumana. Di ba? Huwag kayo magagalit sa akin. Yung mga bagay na hindi ko naiintindihan, pwede nyo i-explain sa akin dyan sa baba. Huwag kayo magagalit. Huwag kayo magmumura. Huwag kayo mag-aakusa ng kung ano-ano. Ako po ay nagsusuri. Malay nyo, pagka maliwanag ang pagkakaintindi ko sa sasabihin nyo sa akin, di ba? Malay mo, isa na rin ako sa naniniwala dyan. Di ba? Maging matyaga tayo na magpaliwanag sa kapwa natin. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye. Bungo TV, tagapagtanggol ng katwiran sa ilalim ng ambon sa dilim na kaharian. Isang saludong sanggalang sa'yo'y alay sa pagtatanggol ng katotohanan. Patuloy na itinatano lang pagod, walang